Makakausap natin si Bayan Secretary General Raymond Palatino. Mong, magandang gabi po at thank you for your time. Magandang gabi, George, Mike, saka sa ating mga kababayan na nakikinig sa ating programa. Well, pinag-uusapan ng SONA, no? Mas mabuti ba ang kalagayan ng mga Pilipino ngayon kumpara noong nakaraang taong SONA ni PBBM? Ay, napakalinaw po na kahit na sinasabing upper middle income economy ang ating bayan, mas tumindi ang kahirapan, kagutuman sa ating bansa. Kaya ang dapat mahiya dito yung gobyerno ni Marcos Jr. At yan po ang ating isa sa magiging mensahe natin sa ating People SONA sa Lunes. Ano yung mga expectations nyo sa mga sasabihin ng Pangulo? Inaasahan natin na ibibida niya halimbawa yung upper middle income economy, ang bayan, yung mga kinasuhan ng korupsyon sa flood control scam. Pero meron tayong paalala sa kanila na dapat hindi lang iilan, hindi lang yung mga kontraktor, mga mambabatas, dapat ang hinihintay ng taong bayan yung kasuhan hanggang Malacanang. Dahil dapat lahat ng sangkot sa korupsyon dapat papanagutin. Okay, kasi total nababanggit mo na yung mga dapat panagutin kasi may mga congressman na nga na kinasuhan ng ombudsman for their alleged involvement o yung pakikinabang di umano sa mga proyekto ng gobyerno. Ito ba ay senyales na tinutupad ng Pangulong Marcos yung pangakong pagpapanagot sa mga korap sa pamahalaan? Dapat talaga yung pagkakaso noon pag ginagawa at inaasahan talaga natin meron silang gagawin bago ang SONA. Pero ang paalala natin, ano ba ang nangyari in the past year? Natapos na yung trabaho ng ICI na hindi umabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Merong selective prosecution ng ombudsman kasi ang bayan isa sa mga nagsampa ng kaso sa ilang mga opisyal ng Malacanang. Ito ang dapat na kasuhan, ipagpatuloy ang investigasyon. Sino-sino ba dapat hindi umaabot hanggang Malacanang? Sino-sino ba dapat mong sa palagay ninyo ang abutin nitong pagkakaso ng Marcos Jr. administration in relation to the flood control scandal? Well, dapat ang sinasabi natin yung mastermind ng corruption, sino yung principal na nakinabang sa corruption, walang iba kundi si President Marcos Jr. At the very least, sana yung investigation na independent umabot hanggang sa kanyang opisina at yung mga tauhan niya ang kinalaman sa malawakang korupsyon. Hindi kasi kapani-paniwala yung narrative nila na hanggang mambabatas, mga USEC, mga kontraktor ang mga nakinabang na hindi ito alam ng Pangulo or kanyang mga alter ego sa kabinete. Kanina kasi binabanggit mo yung pang-ekonomiyang kalagayan ng Pilipinas, no? But simula kasi ngayong araw yung first tranche ng salary increase sa mga minimum wage workers sa Metro Manila. Pero tumataas din naman yung presyo ng langis since last week. Ano-ano ba yung mga panawagan nyo sa inyong protesta bukas? Yung first half of the year, ano ang naging problema natin? Mataas na singilin sa langis, kuryente, presyo ng bilihin. Ano ang dapat ginawa ng pamahalaan? Ang pinakamabilis na pwedeng gawin, suspend yung VAT sa langis, yung kuryente. Kaso ayaw gawin niya ng pamahalaan ni Marcos Jr. kasi ATM nila itong VAT kasi merong kita ang gobyerno, sana kung napupunta sa social services pero sa korupsyon napupunta. Ito sana ang dapat ginawa ng Marcos government. Tapos yung living wage na panawagan ng mga manggagawa. At of course, pag nagkakaroon ng SONA, meron kayong sariling aktibidad sa labas ng batasang pambansa. If you can share to us kung ano ba yung detalye ng protesta bukas, anong oras ito magsisimula, at hanggang saan yung inyong program, sa Monday, hanggang saan ang inyong activities, at kamusta yung pakikipag-usap sa Quezon City government, sa mga police at sa MMDA? Tuloy na tuloy po ang ating People SONA sa Lunes, rain or shine, may pasok man o wala. Tapos na rin po yung ating coordination with the Quezon City local government at iba pang mga ahensya. Ngayon po, maraming build-up activities. Hinahanda na natin ang ating mga banners, ang mga visuals. Sa Lunes po, mula 7 a.m. onwards, iba't ibang protest ng iba't ibang sektor. Ang bayan po, may program ng 12 noon. May marcha tayo sa Commonwealth. Meron pong joint program ang iba't ibang grupo, SONA ng Sambayanan, 3 p.m. Pagkatapos po ng Evermall, bago ang St. Peter Parish, doon ang programa natin. Inaasahan natin by 5 to 5:30 p.m. tapos na po ang ating programa. Ito po ang pagkakataon natin para ilahad ang tunay na kalagayan ng bayan. Okay, maraming salamat sa inyong oras, Bayan Secretary General Raymond Palatino.